Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At panibagong update po tayo. Ito yung pinaka-latest mga kaaldab na mga kaganapan po ngayon. Si Alden Richards putok na naman po sa 24 oras. At si May Paul Crescent naman po, syempre issue ang pinag-uusapan. Issue na hanggang ngayon walang katapusan. Nakakalungkot lang po dahil kung titignan nyo, talagang wala na nga pong nagtatanggol kay Mengay. Halos karamihan po talaga ng comment, mabibilang mo lang yung mga taong magtatanggol kay May na sinasabing hindi ka naman taga QC, hindi ka naman binaa, hindi ka naman namatayan, kaya kumbaga wala kang hinanakit. Pero syempre mga kaaldab, kung titignan nyo rin po yung mga nagre-react, halos karamihan po talaga galit kay Mega. Hindi ko naman po sinasabi na magalit din kayo, bagkus ako kasi nababasa ko yung mga komento di po ba? Tayo yung nag-post, tayo yung nagbigay ng update, tapos tayong sinisisi dahil daw po sa atin nag-trigger daw po ang mga fans ng mga taong galit na galit kay Mengay. Bakit tayo? Paano po yung unang mga nag-post? Paano po sina Gian Gasa, sina Christopher Min na literal na binanatan si Mengay? Alam niyo si Christopher Min mga kaaldab, talagang simula pa lang po umpisa ng Aldab, masama na talaga loob niyang kay Meng. Kaya nga po yung nangyari to, pilit niyang pinalalandakan yung mga gamit ni Mengay, bigay ni Congressman Ardo. Bakit hindi po nila magawang basagin si Christopher Min? Kasi alam po nila na totoo. Alam nila na may mga bagay-bagay po na binili talaga ni Congressman Ardo kuno kay Mengay. Kasalanan to ng admin Kaya nga po ang lagi kong sinisisi yung admin na nagpo-post, nag-e-edit ng mga hindi maganda na sa bandang huli magagamit yan o nagamit talaga nila para ibas ng gusto si Mengay. Real talk mga kaaldab. Pero bago natin tuloy kay Mengay, etong kay Alden naman po wala silang magawa hindi maganda. Kahit gusto nilang siraan si Alden, hindi po nila magawa. Kasi nga po, namamayagpag si Alden. Kumbaga si Alden talaga yung nagpupush, di po ba? Na yung tax na binabayaran nga po ng mga artista na dapat napupunta sa mga nangangailangan ay hindi nga po nakakarating. Bagkus, binubulsa nga po at kinikickback. Kaya nga po si Alden talaga makikita nyo at mababasa nyo naman po na may mga bagay-bagay na mahirap po talagang ipaliwanag. Mahirap po talagang magkomento, lalo na nga po sa dami ng mga nagiging pahayag, sa dami ng mga taong kumbaga naiinis, di po ba, kay Alden. Ngayon, si Alden yung trending, di po ba, sa 24 oras. Alam nyo, sa totoo lang po, kung kay Mengay maraming naiinggit, mas marami kay Alden. Ito yung mga hindi nabigyan ng pagkakataong maging producer, maging director, na tinatamasa ngayon ni Alden Richards. Kasi sabi nga ng iba, bata pa raw si Alden para maging director, para maging producer. Wala sa bata po yan sa dedikasyon yan sa trabaho. Alam naman po natin, nakita nyo naman po, sino nga po bang artista ang pumila sa mga sinihan, nagbenta ng ticket?
for the record lang po, si Alden Richards lang gumawa niyan. Si Alden Richards lang ang nagparamdam, nagpalakas ng kumbaga pelikulang Pilipino. Kaya hindi niyo po pwedeng sabihin yan basta-basta na si Alden walang karapatan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, dito malalaman natin kung gaano nga po ba kaganda ang pelikula ng Out of Order na pinumrong. Sobrang promote naman po ang ginawa ng mga malalapit po na kaibigan, pamilya ni Alden. Full force po sila sa pagpunta sa premiere night. Yun naman po talaga yung pinakamaganda. Yun naman po talaga yung sinasabi natin at pinakahihintay nga po ng lahat. Ang kumbaga pagpapalabas ng pelikula ni Alden Richards. At sa mga nagtatanong, si Mengay nasa Itbulaga. Antay-antayin nyo mga kaaldab. Kasi sabi ko nga po sa inyo, habang nasa Itbulaga si Mengay, marami po mga kwento na naglalabasa. Marami na mga bali-balita ang nakikita nyo naman siguro, napapanood niyo na talagang gustong-gusto na nga pong sibakin, tanggalin. Kasi ito na po yung mga aura ni Mengay na nakikita na parang hindi na siya masaya, iba na po raw yung galawan, although parang napipilitan lang si Maine dahil paglabas niya ng Itbulaga, pambabas yung aabutan niya, yung mga taong nagigil sa kanya, yung mga taong talagang mararamdaman mo yung galit, mararamdaman mo yung pagkainis, yung tipong ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung titignan nyo yung aura ni Mengay, kakaiba nga. Diba ba? Parang pinipilit lang po talaga siyang pumasok. Parang sinasabi na, kumbaga kailangan ka sa Itbulaga eh. Pero yung iba ka po kasing legit lover cards, ayaw si Maine. Hindi ko naman po nilalahat. Kaya lang, nagdadala po sila ng mga komento sa social media. Nagdadala sila sa mga taong naninira, sa mga taong sobrang gumawa ng mga kwento na wala naman pong katotohanan. Kaya lalo pong nagagalit, naiinis. Gaya na sinabi ko, si Mengay, mayaman na po yan. Yung interview po kay Jessica Soho, matagal na po yun. At humble pa nga si Mengay dun talaga. Hindi niya sinabing ganun sila kayaman. Hindi niya sinabi na talagang, kasi sa totoo lang po, 3 branch ni Mengay ng McDo. Sapat na po yun para kumita po siya ng malaki sa negosyo. Bukod pa po sa pagiging artista niya, nakagawa pa po siya ng pelikula. Nagkaroon pa po siya ng show sa TV5, sa GMA Kapuso. Kaya hindi niyo po pwedeng questionin yung yaman ni Maine. Hindi niyo po pwedeng sabihin na lahat ng mga binigay galing po, lahat ng mga gamit ni Mengay galing po kay congressman. Hindi po. Although sabihin natin na meron, aminado naman po tayo doon kasi mga army nag-post yun eh. Di po ba? Mga army talagang dapat sisihin dito. Hindi po yung mga taong involved gaya po ni Mengay. Wala eh. Pinaano lang po talaga nila eh. Pinalaki lang yung issue. Ginawa ng mga post. Lahat pinagsama-sama. Sa bandang huli, si Mengay yung masama. Si Mengay yung ganyan. Kaya sigurado naman po mga kaalbad na hindi nga po talaga nagugustuhan ng management ang nangyayari kayo kay Maine Polkerson. Kung matatanggal po siya o tatanggalin siya, wala pong nakakaalam yan. Ang tanging nakakaalam yan ay ang management at ang manager ni Maine Polkerson. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, pati sa kang Blue-Blooded Aldab Nation na nagmamahal kila Mengay Episode,
tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.